Ang atong tema karon mga igsuon is wilderness. Unsa man ning wilderness? Kanihit no, kung baga sa lamak ng liki, nag-uga ba? Nang liki ang lamak dili gyud makaani. Mao na siya gitawag og wilderness. Wa joy kay way mahimo, wa joy katanom-tanom bisag gamay, gutom. Nana. Gitawag ni siya ang wilderness, giingon diri unavoidable situation, unavoidable, unpleasant situation to everyone. Unsa man ni siya? Mao ni sitwasyon nga dili maiwasan, dili malikayan nga sitwasyon sa tanan nga mga tawo. Naagyod ang kalisdanan. Oh. Sa tanang tawo nga nag-alagad man o wala, all kinds of circumstances mo agi gyud aning wilderness, tanan nga kalisdanan, tanang klase sa kasakit, kaguol, kabalaka, kahadlok, kanihit, tanang problema, pagsulay og kalisdanan sa kinabuhi sa tao, masinati gyud ni. Mao ni siya gitawag og wilderness. Oh. Halimbawa sa magtiayon, murag minyo ka, murag pug dili. No, murag dili nimo sinabot ang imong partner. Murag wilderness man. Murag naa, murag wa. Murag inana ba? Oh, mao na. Nabilong ka sa maayong pamilya. Pero feeling nimo murag ka og giabandon, murag ka gineglect ba? Neglected ka. Ayaw mo ta ang among pamilya pero maglahi ra. Oh, nakakuan ka wilderness. Oh. Nabilong ka sa simbahan nga dato, air condition. Dato ang imong mga kaigsuunan. Pero feeling nimo, dry man ang imong spiritual life. Muna magwala kay kalipay, wala kay kadasig, wala kay kalinaw. Parang something is missing. Wala kay malipay. Oh, marag dili gyud ka, marag dili ka komportable. Nga, nindot naman ta ni nga simbahan. Nanong hangaw manggihapon ni akong gibati. That's wilderness. Makatrabaho ka sa imong opisina, a lot of friends, mga dato imong ka-office mate, mga on mo sa gawas, doon na may banding, pero gibati gihapon nimo ang kahawang no, sa imong sulod. Emptiness. Ragwa, agyud kay kuan. Empty kayo ang imong sulod. Now, dugay na ka nangalagad sa Ginoo, pero gibati gihapon nimo ang kauhaw. Kahawang, kaluya, kalaay, kabugnaw. Bugnaw pa simod sa itoy. Oh, that's wilderness. Oh. Balatian, financial, emosyon, nimo. Wilderness kung dili yun na nimo ma-feel nga okay ba ko o di ba? Moingon gani ang tao nga okay siya, dili na siya okay. Mutawag ka sa imong loved ones, okay ra ka diha day, okay ra man ko, pero dili siya okay. Basta maingon siya okay. Oh, mo na nga. Balatian, wilderness ni, financial aspects nga atong gisinati karon mga nihit. Oh, wilderness nis atong kinabuhi. Now, if you go through this wilderness in your life, this message is for all of us. Oh, ato ning tanan ron nga mensahe. Okay. So ang mga Israelites, nag-travel sila og pila ka tuig, 40 years paingon sa Promised Land. Kay gihawa sila sa Ehipto, nga slavery man sila didto. So, gitabangan sila ni Moises na 40 years gi-travel nila pero wala gyud sila kaabot sa Promised Land. Nganuman nga giandam sa Ginoo, nganuman tungod kay stubborn people, gahig ulo. So dili gyud ta kaabot sa atong Promised Land nga giandam sa Ginoo kung gahi tag-ulo. Og nakasinati sila og wilderness sa ilang kinabuhi. Oh, gutom, kapoy, uhaw, nganuman kay gahi man sila ulo. Oh. Nausahay kita mosinati pud ta ni aning kalisdanan kay usahay mga gahi man pud tag-ulo. O mao ni nga matugot pud sa Ginoo nga ano mo sinati gyud tan ining tanan. Pero ngano man nga do na may mataro nga mo sinati man og financial crisis.
Oh, sa kinabuhi. Ganong doon na may mga matarong nga mo sinati mo silang kalisdanan. Oh, doon ay mga matarong nga tao nga matinud-anon sa pagpangalagad. Nganong doon na may mga anak nga mga suwail, mga problematic nga mga anak. Ano man eh? Oh, mga buutan mo na ilang mga ginikanan, nganong lahi man ang ilang mga anak. Problematic man. Oh, inana no? Example, mga pastors. Ang mga pastor doon ay mga anak nga mga suwail, mga problematic nga mga anak sa mga pastor. Matinga ka, no? Ano man ni sila? Nga problematic man nga, ang ilang mga ginikanan, mga buutan man unta. Nga nalangalagad sa Ginoo, nagmatinud-anon niya. Labi na gyud sa mga pastor. Nga namang doon na may mga anak nga mga suwail, mga problematic man. So, wag gyud ay gipili ang wilderness. Tanan. Oh. Nganong doon na may nagmatinud-anon pagpangalagad sa Ginoo. Lunod patay ang pagpangalagad sa Ginoo, pero kalit lamang ni atake og delikado nga sakit. Wilderness po ning balatian, mga igsuon. Oh, mao ni. So sa laktod nga pagkasulti, matinud-anon man ka o dili, matarong man ka o dili, nangalagad man ka o dili, walay gipili. Kitang tanan moagi gyud sa wilderness, kalisdanan. So unsa may atong makuha niini? Nganong gitugot man ni sa Ginoo. Nganong gitugot man sa Ginoo ang wilderness, ang kalisod, ang kasakit, ang kagubot o kalisdanan sa tao nga numan nga ginatugot man ni. Why God allows wilderness? Ingon ang Deuteronomy 8:2. Okay, Deuteronomy 8:2 na diha. Hinumdumi nga gigiyahan kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong panaw sulod sa 40 ka tuig didto sa kamingawan, gilisod-lisod kamo. Oh. So salamat sa Ginoo no sa maong pulong niya. Hinumdumi nga gigiyahan ta sa Ginoo nga inyong Dios sa tibuok natong panaw. Gigiyahan man ta sa Ginoo sa 40 ka tuig. Sobra na siguro ka 40 ka tuig naglaraw-laraw diri sa kalibutan no. Pero didto sa kamingawan, pero gilisod-lisod. Nganong gilisod-lisod man ta? So, unsa may tuyo og tumo nganong mosinati man ta og wilderness, kalisdanan sa kinabuhi. Number 1, humility. Number 1, humility. Aron ta magpaubos. Mao di ay ginatugot sa Ginoo ang mga kalisdanan sa kinabuhi. Nangalagad man ka o wala, nagmatinud-anon man ka o wala, mosinati tang tanan niini. Nganong ginatugot man ni, kinahanglan di ay magpaubos ta. Mao na nga iagi ta sa walang-wala, kalisod. Oh, para mohangad ta kanunay kaniya, no? Labaw sa tanan. Sa kalisdanan nga atong ginaatubang mohangad tas Ginoo, naa siya sa taliwala, sa kalisdanan nato naa siya. Masampit nato. Matud pa ni Saint Augustine, usa ka philosopher nagaingon. It was pride that changed angel into devil. Oh, it was pride that changed angel into devil. Ang garbo mo ay makapausab sa usa ka anghel ngadto sa pagkademonyo. Oh, garbo. Now si Lucifer mga igsuon perting gwapuha. Anghel gud ni siya. Pero nahimo siya ngilad kay nademonyuhan man siya tungod sa garbo. Tungod sa garbo. Kuyaw gyud ning garbo mga igsuon. Mao bitaw nang magbulag ng banag asawa tungod nas garbo. Waiting ganay tungod nas garbo. Tangad ra punuan giawayan, usa ra ka haligi giawayan, juta ra usa ka dangaw giawayan, nangamatay na lamang wa gyud magtingganay tungod sa garbo. Kuyaw lagi ning garbo mga igsuon ug mopausab ni sa atong naong mahimutang mademonyuhan. It was pride that changed angel into devil. No, mao ni si Lucifer. Ag ingon pa gyud siya, and it is humility that makes men as angel. So, ang pagpaubos pod mao po ni makapahimong mahimutang anghel og naong. Si Lucifer mukhang angel pero tungod sa iyang garbo na demonyuhan siya. Okay, tingnan mo yung katabi mo. Mukha ba siyang angel? Tanawa imong katapan. Ha? Parang galit, no? Ina na lamang, no comment. No comment na lang. No comment. Kani
Dili ding mapaubsanon ta mga igsuon. Mukha tang angel, no? Di na kailangan magluta tayon. Aroy, di na magkinahanglag nus-nus, bagnos, bisag unsa na lay ikuskus, nus-nus, bagnos, imbes kay maputi na pajok na mahinuon. Oh. So, mao na si IG bitaw, angel gyud ni si IG, no? Pagkanindot sa kutis, pagkagwapa, nindot gyud kag porma yang naong. Pagkanindot sa naong, tagsa ra gay na maligo. Sabunan ra gay nag Mr. Clean. Angel mo yun naong si IG. Pasanginlan pag yung tanan. Naay nabuak si IG to. Naay nawa si IG to, nagkuha. Pero dili ra bag yun siya. Siya ra yung pasanginlan tanan. O na. Unsa na rong himpaka, si IG na po doon. Pero in taon nagduwa ra, in taon siya, waton siya ilabot. Angel. Ang tanawon ni mo siya pagkanindot sa iyang kutis. Hindi na kinahanglag luta tayon. Ang kita, ning kamot kita ang tagbagnos. Para manindot ang atong naong. So, inana mga igsoon. So, tanawan ang inyong katapa diha og angel na siya naong. Oh. No comment na lang. Kaya basig masukoin sikan ka. Paborabas Jono sa siko ni Kwan. So garbog yun ay makakuan sa tao mga igsoon. So, gusto ba ta mo angat sa kinabuhi? Gusto ba ta madato? Pagpaubos. Pagpaubos. Mga ginikanan atong itudlo sa atong mga anak nga magpaubos para magmalampuson sila sa ilang kinabuhi pohon. Mo ni atong ikuan dili kay makaagi pirmig away. Sobra ra gani gisuktan ra gani spot-pot og dako nasuko dayon. Salamat sa Ginoo kay gihatod ka sa imong destinasyon. Ayo pangaway. Dugangan pa man gani nimo. Luoy baya. Luoy mga driver sa putpot. Oh, mao na nga no man is an island. Okay, na masahiro sila ka ipalit og bugas. Kung doon na kay idugang, dugangi. Oh, give and take. Nani ang kinabuhi, mga igsoon. So, gusto ba ka madato? Wala ni tingog. May gusto madato? Gusto ba ka madato? Ako gusto ko madato para kita ang daluyan sa mga panalangin ngadto sa uban. Di kay madato ka imo-imo rapod, di ka kaduulan. Kinahanglan madato ka, ikaw daluyan sa mga panalangin ngadto sa uban. Daghay malipay nimo. Oh. Ayaw pagarbo. Hindi ka maingon na, midato ko sa akong paningkamot, midato ko sa akong kusog, midato ko sa akong kaalam, midato ko kay maayo ko mo diskarte, ako na god ni. Dili na maoy gusto sa Ginoo. Pasalamatan nato ang Ginoo sa kusog, gininhawa, samtang baskog pa kita mga igsuon, atong pasalamatan ang Dios. Kay baka bukas o makalawa, wala na tayong kusog. No? Magsungkod na ta. Kani mga idara na dali ra mapandol. O di na pwede magtakong. Hinay na ang kusog. So, pasalamat tas Ginoo, napatay mga kusog karon. Ano atong pasalamatan ang Ginoo, atong palakpakan. Pasalamatan atong Ginoo, napatay kusog, niabot pa ta diri simbahan. Ang uban ni nagyud kanaog sa katre. Manang atong pasalamatan ang Ginoo mga igsuon. Importante ang pagpaubos. Recognize ang Dios sa tanan nimong naabot ug tanan nimong naangkon. Salamat Ginoo. Sa kinabuhi Lord. Salamat nining balay bisag barong-barong ni Ginoo makatulog gihapon mi. Bisag tulo Ginoo. Uwan na ganig duro mga igsuon, mumata gud ko. Kay magsahod ko sa mga balde, perti daghan ang balde hang ilinya. Kay nagtuo naman lagi. So salamat sa Ginoo. Nga bisag kanang kusog ang ulan nindot kay imong tulog. O ang uban waterbed, kutson nga mahalon naglimbag-limbag, wa katuog nabuntag na lang. Ambot unsay gihuna-huna. Mao na mga igsuon. So nindot ang imong higdaanan. Dili ka kapalit og nindot nga katulog. Nindot ang imong sakyanan. Dili ka kapalit og nindot nga biyahe. Di ba? So naara gyud kamot sa Ginoo ang atong kinabuhi. Atong balagpakan atong buhi nga Dios.
Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Ganahan mo wali maigsuon og ikuan kay naman ni nagtan-aw gyud sa tong wali. Murag ganahan punta ba? Oh, madasig ta. Mao po ni nakadasig nako kay wa pa siguro pud na. Dili na ko madasig kay gamay na malaman mo diri na nimba. Oh. Hayra mang uban. Oh. Muna ingos iman, di arada sa ulo ang mga uban. So, salamat sa Ginoo, no? Nakaministeryo ta sa uban. Gawa sa atong sulod. Ang Deuteronomy 8:17 ngadto 18, ayaw ka mo pag-ingon nga naangkon ko kining bahandia tungod sa akong gahom ug sa akong kakugi. Dili gyud ay mosugot ang Ginoo ni ana. Hinumdumi ninyo ang Ginoo nga inyong Dios kay siya ang naghatag kaninyo gahom aron kamo mga dato ug niining paagiha gipamatud-an niya ang kasabutan nga iyang tali kaniya og sa inyong mga katigulangan. So naana gyud ang panalangin sukad pa sa una sa atong mga katigulangan. So mauna mga igsuon nga kinahanglan ta nga magpaubos aron i-prosper aron iuswag tas Ginoo, magpaubos. Okay, ikaduha, nganong gitugot man gyud sa Ginoo ning wilderness mga lisod-lisoron man gyud ta sa atong kinabuhi. Masinati man gyud nato ang ikaduha. Testing. Oh, pagsuta, eksamon ka. No, ako dili ko hilig og magtuon pero hilig ko mangopya. Oh, mangopya ra ko. Di ko ganahan gyud magtuon. So nakahuman kog college mga igsoon sa awa ng Dios kasi mga Kristohano ng mga professor. So life is a test. We cannot get away from it. So ang kinabuhi usa ni ka-testing. Testingan gyud ta, dili ta ka-eskapo og kalikay niini testing. Mga tao sa Biblia gitistingan pud sila oy, si Adan, si Eva, si Noah, si Moises, the great man of God. Si Gideon, si David, si Elijah, si Paul, si Job. Grabe ang testing sa ilang kinabuhi. Nga matinud-ano na sila sa Ginoo. Nehemiah. And most of all, si Jesus Christ. Grabe ang testing. Paglisod-lisod yun sa ilang kinabuhi. Nakalahutay sila. Oh. Testingan yun ta mga igsuon. Hindi yun pwede why exam na to. Ang tinuod bigit ang Kristohanon. Now, atong mahinumduman nga mga igsuon nga everything that happens in our life is significant. Oh, ang tanan nga panghitabo sa atong kinabuhi, bati man o maayo man, doon na may kahulugan. Naagyoy kahulugan ang mahitabo sa atong kinabuhi, maayo man og dili. Oh, mubagsak man ta, muhagba man ta, maluya man ta, unsa pa man ubad diha, moabot man ta sa bagyo unos sa kinabuhi. Ligo na kadaan. O, naanad naman ka. Preparado na ka. Manhid na ka. Kasi sanay ka na sa kalisod. Sanay na ka. Dili na ka makuratan. Ako, dili na ko madutlan, oy. Bisan pag kinsay mo daot nako, mulibak nako, mupabagsak nako, sanay nako ana. Sanay nako, unayon pa kasi imong mga kauban nga mga pagtotoo, unayon pa kasi imong mga kauban mga alagad. Ay, dili na gyud ko madutlan ana. Mao na atong kinabuhi. Oh. Giisip nako na kining mga kalisdanan pagsulay sa kinabuhi. God is preparing for us for the greater task ahead. Oh, giandam na ta sa Ginoo sa dako nga gisangon niya kanato sa umaabot nga panahon. Manang giandam na ta na testing. Mao nga ang testing period in our life we cannot escape. Dili gyud ta kalikay nga testingan tas Ginoo. Buutan man ka sa Ginoo, yabagon man ka sa Ginoo, nag-alagad man ka nga tarong, buluyagon man ka nga nangalagad, kitang tanan moagi gyud sa kalisdanan, wilderness. Moagi gyud. Ug tinuod ka nga miila sa Dios, mo surrender kas Ginoo. Oh, ug kining tanan testing, mao ni mo palig-o nato nga mosalig tas Ginoo. Testingan gyud ta. Kung nidot na ba ang pulong sa Dios sa imong kasing-kasing. Dali ra gani ka masuko, wa pa na kaduot. Wa pa, mabaw pa. So palawmi. Ikatulo, nganong itugot man gyud ni nga mga kalisdanan sa atong kinabuhi, spiritual deep. Lalum, o mao na ni siya no,
Milawom bagyod pag ang pulong sa Ginoo. Ni penetrate bagyod ang pulong sa Ginoo sa imong kasing-kasing. Nilawom bagyod pag adyo. Simba-simba ta, basa-basa ta. Milalom bagyod ba ni ang pulong sa Dios sa imong kinabuhi? Nilawom pa ba ni? God wanted to know what is in your heart. Tungod kay gusto sa Ginoo, unsa gyud naa sa imong kasing-kasing, gi-apply bagyod ni nato ning pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Nisimba ba lamang ka kay nakaila ka sa Dios? Or nisimba ka kay gikinahanglan nimo siya panahon sa mga kalisdanan nga nagkinahanglan ta. Sama sa bagyong Odette, bagyong Yolanda, mga linog, misampit ang mga tao Ginoo oy. Ang mga tao gikinahanglan nila ang Dios atong tungura. Pero wala ta mga lagad nga nagkinahanglan ra tag Dios. Nangalagad ta tungod kay nahigugma ta sa Ginoo. Na-inlove ba mo sa Ginoo mga igsoon? Ha? Maayo ning ma-inlove jud ta oy. Kay sa una bitaw ma-inlove ta mo magitag dili ta kahimog, di ta kakita, di ta katawag, di ta kasuwat. Daghan gyud tag himuon. Nana nang ma-inlove mga igsoon. Ma-inlove ta sa Ginoo. Kung na-inlove ta sa Ginoo, priority ba sa imong kinabuhi ang Dios? Oh, patunayan nato kung mahal nimo ang Dios. Paghigugma ka sa Dios, paningkamutan nimo nga dili ka maliit. Nahigugma man ka sa Dios. Uy hala, Domingo na ra ba ugma? Nganong on time man ka? Kasi priority nimo ang Dios. Kung 8 ang atong simba, mga 6 to 7, nag-ayos na ka. Alas 5, ni mata na ka. Pirog trabaho, pirog eskwela. Di ba sayo ka? Kisa may mo judge ni mo ana, ang imurang maisa, ang imong amo. How about ang Ginoo? Kung moingon ang Ginoo, hunungon ta kag higinhawaron for 1 minute. Di ka kakudyawan. Ha? Sayo ta mga bliss atong business. Ang Ginoo mo'y unaha ka mo'y tag-iya sa tanan. Oh. Gihigugman nimo ang Dios. Priority nimo siya. Ingon bitaw taga mahaplag kung alas 8 data mo sugod diri mo gikan kuno sila alas 6. Wala sila karon kay nilarga ang Amerikano sa Manila. Kay mo prepare sila sa ilang kasal. Magpakasal sila. Sumao na mga igsuon. Kung priority nimo ang Dios, Sabado pa lamang nag-andam na ka. Unsay ipamahaw, unsay isulot. Priority man nimo ang Ginoo. Isipa nga ang pagpangalagad sa Ginoo sama sa imong trabaho, sama sa estudyante nga sayo. Maupod sa Ginoo. Kay siya man ang tag-iya sa atong kinabuhi. 2 hours and a half ang simba nato. Isang beses lang sa isang linggo. Oh, kuhaon pa nato ang 2 hours and a half. Makuha pag yun ni nato. Bato-bato sa langit ang tamaan. Buti nga sa inyo. Ingon na nakurat mi atong Birnis kay niingon man ang magwawali nga ready na mo maigo. Sigag among mata. Ready na ta maigo pero andam ta mo dawat. Sakit man yun ang pulong sa Ginoo. Tinuod na mga igsoon. Wa man gyud ni, unsa may gamit na to magsimba ta diri. Nigasto tag sabon, nigasto tag pamasahe. Nga mga sinina nato nigasto ta nya inana ra mo uli ra tag way nahimo nato. Mao nang sakit gid ang pulong sa Dios. Pero ganahan ang Ginoo kung maigo ka nga imong dawaton. Dili ka mo react. Labi nagyog tinuod. Mingon ka, Ginoo salamat. Salamat sa pulong nimo Lord. Kay nakapahimangnon nako. Inana, dili masuko, dili mangluod. Kay mao man ikabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Oh. Ang ubang relihiyon kay pakamatya nagpakamatay sa ilang relihiyon. Nanakuan ba na ninyo? Paano ba natin i-prioritize ang Diyos? Sa tithes, pag naigikinahanglan nimong paliton sa balay, gamiton nimo ang tithes. Gilain na unta to nimo. Hinglalom ba ang pulong sa Dios sa imong kinabuhi? I-check sa Ginoo nga atong kasing-kasing. Kung milalom pa ang
pulong sa Dios sa atong pagpangalagad, i-check niya ang atong kinabuhi. Itong kasing-kasing. About sa tithes mga igsuon, doon ay usa ka istorya. Around mailhan ninyo unsa gyuning tithes. Nay usa ka tawo nga dato, dili gud siya ingon pansanto nga dato, na siya poultryhan, na siya pigirihan, na siya tindahan, na nagiangat gyud siya sa Ginoo. Karon na Kristohanon si Jack kay na siya amigo nga pastor. Karon na siya paborito nga bersikulo. Ang bersikulo Lucas 6:38. Murag pirmi na ninyo gi-share. Ingon diha Lucas 6:38. Panghatag kamo sa inyong isig katao ug kamo hatagan. Madawat ninyo ang hustong takos ug sobra pagani nga nag-awas-awas kini ang sudlanan nga inyong gamiton alang sa uban, mausab ang gamiton alang kaninyo. Siksik liglig no, umaapaw, nag-awas-awas yun, sobra-sobra, parang grabe ning kwartaha, parang flood control. Grabing kwartaha ni, dasok-dasok na gajud, di na pakita ang mga kwarta, pero tigyo na ay naghana. Naghanam na yung kwarta ang Pilipinas, no? Ngitukob laman sa mga buaya. So mauni siya, siksik liglig. Ingon siya, ganahan ko ani nga bersikulo, pastor. Sobra jud, kaadyo kaayo ang Ginoo kay ibalik man yun sa Ginoo ang duble. Mauni, giganahan siya. Nasunod nilang kita sa pastor, naguol siya mga igsuon. Naingon siya na, pastor, di man da itinuod tong pulong sa Ginoo? Tinuod ba ang pulong sa Ginoo, dili? Tinuod. Maumin na, tinuod yun na. Kaya nagis Biblia. Ingon sa, dili man da ito tinuod, pastor? Dili man di ay ito tinuod tong ahong bersikulo nga ganahan ko? Nalugi man ko, pastor, imis kay nihatag ko sa Ginoo, nangamatay man akong mga manok, nasakit man akong mga baboy, wa man ko kabalik, wa man gibalik og doble sa Ginoo, nalugi man ko, dili na ko moto atong bersikulo ha, pastor. Ingon siya na ang pulong sa Dios tinuod yun na mga igsoon. Ang lesson ini, kung muhatag ka sa Ginoo, unya ang imong motibo aron ibalik sa Ginoo nga doble, wala ka naghatag, imo rang gipataguan sa Ginoo, imo rang gipahawiran, pataguan ra nimo. Kay gusto man ka nga balikan og doble. Example, na ko'y amiga nga iyang anak abroad. Pag uli, naghatag og 150,000. Gihatag sa iyang mama. Nga amiga nako. Pagkasunod si Mana, giingnan siya siyang anak, ma, asa man ag akong gipahawiran nimo. Ingon iyang mama nga, dili dada ito amo dong sa imong papa dong. Di oy, gipahawiran ra tunaho ninyo. Maoto, na inaanak. Mao na nga ang pulong sa Dios, kung imong hunahunaon, wala ka naghatag. Gipahawiran ra to nimo. Kay lahi man imong motibo, gusto mo ka mo doble og balik. So ang pulong sa Dios tinuod, kay tinuod man ang atong kasing-kasing. Gi-check man sa Ginoo atong kasing-kasing ug unsay motibo nimo, pero kung tinuod ka nga Kristohanon, milalom gyud ang pulong sa Dios sa imong kinabuhi, mingon gyud ka nga Ginoo, ako ning ihatag para sa imo ni nga buluhaton, may mobalik man o wala, para imo ni Ginoo, kay gihigugma kanako Ginoo. Nun ana mga igsoon. Kay sa tibok si Mana, nakatrabaho ko, gitagaan ko nimog normal nga gininhawa, gitagaan ko nimog kusog, gitagaan ko nimog proteksyon, gipakaon ko nimog itipigan, giatiman, wala na kong hahanapin pa, gibalik na nimo Ginoo nako ang tanan. Asa man ka mangita ug mag-oxygen ka dito sa ospital, pila naman na mayit? Pila ra na ka minuto. Minana mga igsoon, wa ka naghatag sa Ginoo, pahawid ra ka. Gibalik na nimo na. Gibalik na sa Ginoo, tanan ka ng tibok si Mana. Lunes nga to Sabado. Ato ng journey sa kalibutan. Lunes nga to Sabado. Ato tang biyahe sa kalibutan. Kada adlaw lain-lain panghitabo sa atong kinabuhi. Pag abot imong Sabado, makasimba pa kag Domingo, dako na kayo ng panalangin sa Ginoo. Nga buhi pata normal atong gininhawa. Ang tibok pamilya mayong panglawas. Ang tibok pamilya gitipigan giatiman sa Ginoo. Papalakpakan natong buhi nga Dios. Grabe, di ka makapasalamat ni ana. Dako na kayo na mga igsuon. Bisan pag manlaba kag usa ka adlaw, magliho ka sa balay usa ka adlaw, pasalamati ang Ginoo. Salamat Dios kusog Ginoo. Kalahutay jud ko Lord.
Tibok adlaw, salamat Ginoo. Maayong pagpahulay, maayong pagkatulog Ginoo, salamat jud Lord. Kanay panahon nga dili ka makatulog. Mampo na pagkas Ginoo nga pakatugon ka. Mao na mga igsuon nga kumuhatag tas Ginoo kung mulalom ang pulong sa Dios sa atong kasing-kasing. Madako man og sa magamay, ihatag na. Ayaw na daghang istorya. Imo ni Ginoo. Para ninimo. Kay ang buluhaton sa Ginoo kinahanglan gyud kwarta mga igsuon. O dili pwede na involve yun ang kwarta bisag unsa pa mo involve ana. Oh. So ang ikaapat, nganong lisod-lisoron man ta sa Ginoo, ngano man. Ikaapat, God is in the midst of our darkness. Ang Dios naa kanunay sa taliwala sa atong kangit-ngit sa kinabuhi. Ang mga dili magtotoo, kung hasmagan sila og unos, bagyo, kalisdanan sa kinabuhi, maingon sila, there is light at the end of darkness. Maingon sila. Pero kita nga mga magtotoo ni Kristo, naa ang Dios kanunay nagapatiliwala panahon sa kangit-ngit sa atong kinabuhi. Giubanan tas Ginoo. Ang ila diaras katapusan. There is light after darkness. Sa katapusan na. Pero kita, na ang Dios nagauban nato. Nagatanaw nato. Mura ba kag amahan o inahan? Nagtanaw kasi imong anak nga nagtuog lakaw. Madagma naman, masamad naman, mamusmos naman. Imo na pong kuhaon. Na ang Ginoo. Madagma na matas atong pagpangalagad, mamusmos na matas atong pagpangalagad, mubalitok na matas atong pagpangalagad, di naman takabakod sa atong pagpangalagad. Na ang Dios nagatanaw. Ngayon Ginoo, dali, bangon. Kaya pa. Ingon ana ang atong pagpangalagad, mga igsuon. Now, usa ka misyonary nga pastor sa South Carolina Country, buutan maay kaayo ni nga pastor mga igsuon, daghan kaayong simbahan iyang gitabangan diri sa Pilipinas. Daghang gyud naka-avail ani. Oh, naka-avail gyud ang mga pastor ani sa Manila, daghang kaayong tabangan niya oy mga dato man nga pastor do sa South Carolina, gitabangan gyud ni Jah. But God allowed wilderness in his life. Hinabot ang pagsulay, kalisod sa iyang kinabuhi. Bad things do happen to good people. Ang mga dili maayo nga mga panghitabo, mahitabo pod sa mga maayong tao. Na-diagnose siya mga igsuon og brain tumor. Ang pastor. Way gipili no sa kalisdanan. Ingon pa ni Kuya Iman ko nga atong unsa may mga adlaw ato nag devotional man ni magabi. Ingon ko ana nga ni suffer gid ta sa wilderness. Ingon si Kuya Iman, sagdila ng wilderness sa panginahanglan ma. Ang lisod ko mag-wilderness ta sa balatian. Tinuod na mga igsuon. Kay ug maayo taglawas nya naatas kanihit. Pwede ra man tag mangutlog gana sa luyo. Pwede ra man ta manguag sa luyot dito sa lamang. Pwede ra man ta manguag gabi nga katol-katol butang agtuyo. Sana alam may luto. Wa po'y luto, na po'y nagpadag saging. Nindot kayo ang kinabuhi. Ang kanak yung naibalatian mga igsuon, saon na lang. Mao na mga igsuon nga, bad things do happen to good people. Maato lang timan-an. Ang mga dili maayo nga mga panghitabo, mahitabo sa mga maayong tao. Wilderness. Kay wala man, di man ta ka-eskapo. Sama ni Haring David, nagasulat siya sa Salmo. Nagsulat si Haring David sa Salmo 63 versikulo 1 ngadto 4. Giantos gyud ni Haring David pagka grabing kasakit ni Haring David sa iyang kinabuhi. Gitawag siya a man after God's own heart. Nganong gitawag man siya duol sa dughan? Kasing-kasing siya. Dili basta-basta ang sala ni Haring David. Murderer siya, mananapaw siya. Pero grabe ang pagpaubos ni Haring David. Giluto siya tanan kasakitan. Angkon yun ni Haring David. Mao na nga nakasuwat siya awit sa Salmo 63:1 ngadto 4. No, grabe no? Nya napagay bersikulo diha sa Salmo nga gidasig ni Haring David ang iyang kaugalingon kay siguro to wala nay Kristohanon hing chat niya. Wala na'y Kristohanon hing tawag. Wala na'y Kristohanon hing sampit nga manimbata. Siya na lang yung usa. Unsa may gibuhat ni Haring David?
gidasig niya iyang kaugalingon. Basaha ra gud sa Salmo. Hing atubang siguro siya sa espeho mga igsuon o gitan-aw niya iyang kaugalingon nga perti na yung luyaha siya. Niingon siya. Dayga ang Dios o kalagko. Iyang istorya iyang kaugalingon. Dayga ang Dios o kalagko. Wa pa ka masayon nga giayo kas Ginoo, gitabangan kas Ginoo, gilukat kas Ginoo sa imong kasalan, ijang gisudyaan ijang kaugalingon. Siya mo inagdasig-dasig sa ijang kaugalingon. Makahimo ba ta ana mga igsuon kung maluya ta? Matubang ta sa espeho atong istoryahon atong kaugalingon? Makahimo ka? Ano man ko ani, oy, wala naman ko'y panudlay, wala naman ko ni anig nga mingao. Unsa naman ko ni ani? Naunsa naman ko ni ani? Maistorya ba nimo imong kaugalingon? Sama ni Haring David. Giistorya niya, gidasig niya ang iyang kaugalingon. Moabot ta sa punto nga wala na gyud mo chat siguro nimo. Simba Brad. Moabot ta sa punto nga wa na poy mo invite nimo. Mulabay na lang siguro imong igsuon, manimba niya ikaw. Grabe po si brother, oy, mangyupo ko sampita. Abot si Haring David ato nga punto, giistorya niya iyang kaugalingon. Nga wa ba ka makahibaw nga giayo biya kas Ginoo sa una, giproteksyonan biya kas Ginoo hapit biya ka na disgrasya. Inja gatong giistorya gidang kaugalingon nga igsuon. Makahimo ba ta ana? Panahon nga maluya ta. Istoryahan yung kaugalingon. Nganong tagsa na lang mo simba. Istoryahan yung kaugalingon. Ha? Kamo na mag-igo ana. Ingon ang Salmo 63, 1-4, iyan ang gisulat. Awit ni siya, ingon siya. O Diyos, ikaw ang akong Diyos, ug nangandoy ako kanimo. Sa bugos kong kasing-kasing, gipangandoy ko ikaw, ang kalag ko giuhaw kanimo. Sama sa nagmala ug hupas nga yuta. Uy, grabe nagyuday niyang luyaha. Kanang nagliki-liki, nagjuta, wa na gyud tubig. Luya na jud siya kaadyo. Nakasuwat siya og awit. Ikaduha, ingon siya nga, busa, pakita ako kanimo diha sa imong templo, og pasudunga ako sa imong gahom og himaya. Nagpakiluoy gud siya sa Ginoo mga igsuon. Nangandoy si Haring David. Hinaot nga ingon ani ta mga igsuon. Ang imong gugma nga walay paglubad, mas bililhon pa kaysa kinabuhi busa. Daygon ko ikaw, Ginoo. Pakiluoy gud siya. Pasalamatan ko ikaw, samtang ako buhi pa. Siyempre, kinsa pa may magpasalamat o patay na ta. Buhi pa ta, ito yung pasalamatan ng Ginoo. Di ba? Ug ibayaw ko ang akong mga kamot, nganha, kanimo, samtang magampo ako. Magampo ta, matog. Di gani kaisas kamot. Bisan mag-awit, di kaisas kamot. Kay, sign man na nga mo, surrender tas Ginoo. Kanang ingon ana. So grabe ang pakiluoy. Nangandoy si Haring David tungod kay niabot siya sa punto sa kaluya. Mao ni nga nasuwat niya ni nga awit sa mga salmo. Ug basahan ni ninyo otro dito sa inyong balay. Now mga igsoon, agig-hagit o challenge natong tanan, no? Natong tanan dinhi og sa kahanginan. Og tinuod ta nga nag-alagad sa Ginoo, dawato nato ang wilderness, kalisdanan sa kinabuhi kay aron tuyo og tumong sa Ginoo nga magpaubos sa testingan ta og milalom pagyod ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Og labaw sa tanan, bisan unsa pa ang sitwasyon sa atong kinabuhi mga igsuon, muhasmag man ang kangit-ngit, naa ang Dios nagapatiliwala, nagauban siya kanato. No? Makaingon ba ka nga Ginoo sama ni Haring David nga bisan tamaan man kus pulong nimo Ginoo. Sakit man ang imong pulong Ginoo. Dili ako naning dawaton Lord. Di na ko mangluod Ginoo, musimba na ko Lord. Na ang Ginoo. Bisan sakit imong pulong Ginoo ako ning dawaton. Di na ko mangluod, musimba na ko Ginoo. Pasaylo ako Ginoo. Pagpaubos og pagdaig diha kanimo. Ingon siya, bag-uha Ginoo ang akong kasing-kasing nga madinawaton og i-shorten kining wilderness sa atong kinabuhi. Pamubi Ginoo kanang kuhai po Ginoo ning akong kasakit. Ingon taw sa Haring David, pamubi.
Kung dunay mga pagsulay o mga pagluto sa atong kinabuhi mga igsuon, ayaw og backslide. Remain faithful sa Ginoo. Sama ni Haring David. Nagmatinud-anon siya sa pagpangalagad. Buutan nga pagpangalagad sa Ginoo. Unsa may trabaho ni David? Nagbalantay siya sa karniro. Nya, magbantay siya buntag, manlugway siya sa karniro, mauli siya paniudto, mubalik na po siya ka magbantay sa karniro. Nakita sa Ginoo nga matinud-anon gyud si David sa iyang trabaho. Oh, mao to nga ingon ang Ginoo nga maayo ni nga himuong hari kay matinud-anon sa iyang trabaho. Una nga panalanginan ta mga igsuon, kung magbinuotan laman tas Ginoo mga igsuon, sama ni Haring David, faithful kaayog trabaho diha sa Ginoo, magbalantay sa karniro. Matinud-anon siya, panalanginan tas Ginoo mga igsuon. Tinuod gyud na panalanginan ta kung makita sa Ginoo nga nagbinuotan ta. Kita mga ginikanan mga igsuon. Ikaw usa ka inahan, usa ka amahan. Kung musulod ka sa kaminyoon, sama ra nga nisulod ka sa pagdala og simbahan sa gamay nga pamilya. Ikaw amahan, ikaw gyud mo lead sa mga anak. Kung dili makahimo ang bana, ang asawa makahimo. Nga dadag yun ang mga anak diha sa pagtulunan sa Ginoo. Ngay nga naman, panalanginan ka sa Ginoo kung kapiyalan na ka. Kung mamisud kag kaminyoon, kapiyalan na baka mo dala og pamilya. Kay samtang nagatubo ang imong mga anak, kinahanglan makabaton sila og pagtulunan diha sa kabubuton sa Ginoo. Ikaw gyud mo ay magdala. Mao ba na atong ipasunod sa atong mga anak na maluya ta, mahagba ta, mabisyo ta? Dili na maayo. Mao nay sundon sa atong mga anak. Kinahanglan kita mga inahan, kita amahan. Kung dili man makahimo ang tatay, mahimo sa nanay. Kung dili man mahimo sa nanay, mahimo sa tatay. Nga ato silang dadon diha sa pagtulunan sa Ginoo. Nganuman, bisan mga minyo na ang atong mga anak, mga igsuon, nahimo natang lula. Natay obligasyon mo share nila sa pulong sa Dios. Malipay ba ka mga igsuon nga ikaw na langit sila na impierno? Ayaw paghisitit og sulti sa imong mga anak, ang kaluwasan. Day, mamatay mo gining tao day. Bisa pag unsa nimo kadato, unsa nimo karangguhan, unsa nimo kabanggiitan diri sa kalibutan, mamatay man jud ning tao day. Mao ra gini ako isulti ninyo day dong pangalagad mo sa Ginoo. Mao ra na yatong ikabili nila. O ilain. Ayaw paghisitit og kanang sulti sa kaluwasan. Imo nang obligasyon inahan. Obligasyon na nimo. Kay nga naman, mag-uul ta nga sila maimpirno, ikaw malangit. Kung kaguol na nato, buhata, musunod man sila og dili, buhata ang parte nimo. Uban sa pagampo, uban sa imong kinabuhi nga nagmatinud-anon kas Ginoo. Kung matinud-anon kas Ginoo sama ni Haring David, nakita sa Ginoo ang iyang pagkamatinud-anon. Nga nigkabuntag tuwa sa karniro nagbantay nagpasabsab muuli rag paniudto mobalik na pud siya nakita sa Ginoo pagkabuutan ba ni David mao ni sakto himaong hari kay pagkabuutan pero bisag nakasala si Haring David dili basta-basta niyang sala niagi siya kasakitan magpaubos gid siya sa Ginoo wala tan-awa sa Ginoo yang sala nga mga dautan na kaayo wa tan-awa sa Ginoo. Pero tungod sa iyang pagkabuutan, gipanalanginan si Haring David. Now, kita mga igsuon, kung magbinuutan tas Ginoo, i-bless tas Ginoo. Panalanginan ta. Nalay mo ingon nga, day, na ako'y gipadala sa Gcash, day, may na lang na gamay. Blessing baya na. Blessing na, wa ka pasagdis Ginoo. Naikigamit sa Ginoo, kay naakas paginahanglan. Blessing na mga igsuon. Mao na mga igsuon nga, samtang buhi pa ta. Mao ni ginit panahon nato karon nga atong mga loved ones atong sulod sa pamilya nga wala mga lagan sultihi gyud sa kaluwasan basahi sa Biblia tagaan kag kaalam og kahibalos Ginoo basa sa Biblia sultihi dili na ka manubag sa ilang kinabuhi himuwa ang imong parte mga igsuon bisag minyo na sila naatay right kay wa pa sila diha sa kaluwasan mao na mga igsuon nga kung magbinuotan lang ta sa atong pagpangalagan mo sinati man tag wilderness sa kinabuhi pero ang Dios nagatanaw nagalantaw nato bisan sa atong pagkatulog adlaw o gabi ginatanaw tas Ginoo mao gani nga mo ampo tag magabi ilaw sa matulog kay kung dili ka mo ampo dili ang Ginoo nagatanaw nimo ang Satanas mao na nga urumon ka mao na magdamgo kag mga dili maayo mao na nga magampo ka di ka ay kakapoy ikaw nalay basa anak Ginoo
Na mas bungbong. Ayaw ana, moampo gyud. Mao na nga kami dire kada gabi nagyoy devotional ug kada gabi nagyoy word of God. Labi na ron. Si Milde o Aslo yon nakabati din nagwali. Si IC to adito ni Asis. Si Iman naman ni gitudluan karon pa man ni ngari. Kay naay gibidyo. Nagtanaw man ko sa ilang kuan kapakanan. So kada gabi na ami word of God diri sa devotional. Kay unsa man ang wali, Domingo ra man na. So mo na kamo mga ginikanan. Pag mata na intahon mo yung mga anak, look out tagyod. Basaha sa pulong sa Dios pag devotional. Naagid mo time, dili ka inig-abot mga saba matug na kagikapoy sa trabaho. Inana mga igsoon, tagaig yung panahon. O mga anak, mga dagko naman mo, nangaminyo na mo, tagaig kun yung panahon, mag-Bible study ragud ta. Atong basahon ning Biblia. Nindot nga kaluwasan day. Mauro gina ko ibilin ninyo day. O inana, ana tayo obligasyon. Kaya kung makita sa Ginoo nagmatinudanon ka sa imong pagpangalagad, there's no reason nga dili mo panalangin ang Ginoo. Bisan pagkanihit, walay nihit sa Ginoo kay siya ang tag-iya sa tanang bahandi nining kalibutan na. Siya ang source sa tanang bahandi. Dili ta niya pasagdan. Kung palakpakan natong buhi nga Dios. Nasabtan nato ang mensahe mga igsoon. Oh, wilderness. So ayaw nakahadlok. Iagi ta sa tanang kalisdanan mga igsoon. So ang Ginoo magapanalangin siyang pulong o manindog ta mga igsoon. Hallelujah.